Good life mga katinig, bukas na ang paaralan ng buhay. Simula na ang school year 2015-2016 ng School of Life Radio. Dito, walang tuition fee pero mag-i-increase ang happiness mo. Walang babagsak dahil iaangat namin ang inyong pagtingin sa buhay. Basta't may radyo ka, pasado ka sa School of Life Radio. Ako po si Ryan Malandog, ang Youth Media Master. At ako naman si Ada Quaresma, ang inyong Voice Care Queen. Hatid sa inyo ng Voice of the Youth Network, powered by Radio Inquirer 990 at proud member ng Youth Media Network Philippines. Sa pamumuno na nag-iisang Voice Master ng Pilipinas, Pocholo de Leon Gonzalez. Ayan, good live mga katinig. Ayan po, isang mapagpalayang gabi po mga katinig na nakikinig sa DZIQ Radio Inquirer 990. Ang bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ayan, kamusta naman Ate Ada? Okay naman ako, DJ Ryan. Kamusta ka? Ayan, mabuti naman. Hinahanap pa rin si happiness. Kanina umaga pa yan, ha? Nakakaloka. Ayan, at sabi nga namin kanina, welcome po sa pinakabagong inspirational, motivational at empowering na programa na maririnig nyo tuwing Sunday ng gabi dito sa Radio Inquirer 990, ang School of Life Radio. Ayan. Simula na po ang school year ng School of Life Radio. Ano nga ba mangyayari sa School of Life, DJ Ryan? Bakit tayo may School of Life? Siyempre, ito yung guide para sa mga yappies or young professional. Ayan. At sabi ko nga kanina, 'di ba? Ang ganda siguro na dahil nangyayari yung programa natin ng Sunday ng gabi kasi ito yung mga panahon na syempre pagkatapos ng programa natin, sabihin na natin tatapusin ng mga nakikinig sa atin, nag-aalas 10 po tayo ng gabi, matutulog sila. Tapos paggising nila, energized sila, motivated sila para harapin yung isa pang bagong linggo, di ba? Kasi usually, lalo na ako naramdaman ko to dati kasi na-experience ko maging empleyado din before. Alam mo yung pakiramdam na pag Sunday ng gabi, ano yung iisipin mo? Ano ba yan? Lunes na naman bukas. Oo, di ba? So, gusto natin dito sa School of Life Radio, baguhin natin yung ganong mood, yung ganong feeling tuwing Sunday ng gabi. Kasi minsan kapag Lunes na, look forward mo sana Biyernes na agad. Biyernes na, oo, di ba? Kasi simula at ang mukha mo, Biyernes Santo na, di ba? Siguro yan din yung medyo challenge sa mga katinig natin na sabihin na natin na medyo nandun sa routine na yon na Monday to Friday, magtatrabaho, Sabado, Linggo, day off, hindi ba? Para medyo nakakapagod nga naman, hindi ba? Kaya, samahan niyo po kami sa 1.5 oras ng inspiration, motivation at empowerment. Sa School of Life Radio po, makakarinig kayo ng mga, words of wisdom, ganyan. Oo, ang dami niyan. Oo, pero bukod dyan, syempre, gusto rin namin kayong iwanan ng practical tips kung paano nyo po maisa sa buhay yung mga words of wisdom, yung words of inspiration na i-share namin sa inyo. Ayan. Dahil dyan, umpisahan na natin agad-agad dahil ang oras po natin ay 38 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Uy, ang bilis ko na mag-time check ng Tagalog. Pinapractice ko talaga yun eh. Ayun. Siyempre, simulan natin sa ating unang segment. Ayan. Ito, napakabilis lang nito. Tatawagin natin siyang status quote. Ayan, pwede nang i-post sa Facebook, correct. Hindi ba? Kasi, Twitter. Ayan, ang hilig-hilig natin dyan pag nakakapanood tayo sa TV or minsan nababasa natin sa mga libro or kahit sa mismong social media, nakakakita tayo ng mga quote tas gusto natin i-post. Ayan, so kung may itong quote na bibigay namin sa inyo ngayong gabi, magugustuhan nyo, pwede nyo po yung i-status sa inyong Facebook, Twitter at sa lahat na ng social media accounts. Speaking of social media, gusto ko lang pong imbitahan ang ating mga katinig na i-like nyo rin po ang aming Facebook page. I-search nyo lang School of Life Radio. Ayan, i-like nyo na po ang aming official page. Yun. At sabi ko nga, dito po sa status quote, eto, bibigyan ko kayo ng isang inspirational quote mula sa DJ Ryan, isa to sa mga favorite kong author, si Neil Donald Walsh. Siya ang nagsulat ng librong Conversations with God. Very interesting yung libro. Paki-google na lang Title po. pa lang, di ba? Basta very interesting siya. Ayan, hanapin niyo si Neil Donald Walsh. At sabi niya, life begins at the end of your comfort zone.
Oh, Wow. ano ka? Saan ka? Di ba, lagi natin naririnig yan, comfort zone. Hindi ba? Para sa'yo, Rai, ano ang understanding mo or definition mo ng comfort zone? Comfort zone siguro para sa akin, kung doon lang ako magaling, doon lang ako safe. Oo, parang doon, ito lang yung kaya kong gawin, parang gano'n. Hanggang dito lang. Hanggang dito lang, may limit lang. Correct. Actually, lagi natin naririnig yung word, yung term na comfort zone, hindi ba? At ang buong katotohanan niyan, meron tayong mga comfort zone sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. Career, pamilya, relationships, finances, hindi ba? Mula sa mabababaw na bagay hanggang sa malalalim, meron po tayong mga comfort zone. For example, ano ba yung example na mababaw na comfort zone? Ako personally, isa sa mga comfort zone ko ay mag-shopping mag-isa. Sa tuwing bumibili ako, kunyari may bibili na akong damit or sapatos, kung ano man yan, ayaw kong may kasama. Okay lang sa akin na kunyari ikaw magpapasama ka, sa mama ko bumili ng sapatos, sige okay lang, sasamahan kita. Pero yung pag ako bibili, ayaw ko na may kasama. Ewan ko, comfort zone ko yun eh. Basta ganun. So anyway, yun, pwedeng ganun kababaw. Pwedeng comfort zone mo din is kunyari sa career, 'di ba? Meron mga bagay na parang hindi okay na ako dito sa posisyon na to, or ito okay lang na. yung kaya ko. Correct. Oo. At pero sabi nga sa ating status quote ay life begins at the end of your comfort zone. Bakit nga ba? Kasi hindi ba pag nag-stretch tayo, pag nag-step outside tayo ng comfort zone natin, doon natin makikita yung mga possibilities. Doon natin makikita yung mga bagay na doon natin madidiscover yung mga bagay na kaya natin. Kaya mong gawin. Oo. 'Di ba? At saka siguro ito yung isa pang perspective na mas maganda nating tingnan sa ganitong perspective. Right outside your comfort zone ay meron tayong tinatawag na courage zone. Yan. Ngayon ko lang siya narinig. Oo. Ang ibig ano sabihin yan? nun is that actually, minsan, all it takes is one step. Isang action lang to actually go out from your comfort zone to your courage zone. So, ibig sabihin nun, DJ Ryan, kung matapang-tapang ka lang ng konti, hindi ba? Kumbaga parang magkakaroon ka ng, mau-open up mo yung sarili mo sa iba't ibang possibilities na meron para sa'yo. Ayan. So, tandaan nyo yun So, from now on, anong tawag dito, i-explore natin yung ating courage zone. So, paano nga ba natin i-explore ang ating courage zone? Bibigyan ko kayo ng ilan to? 4 tips, ayan, para i-explore ang inyong courage zone. How do you step out of the comfort zone? First, do one thing that scares you. Di ba kasi minsan, parang hindi iniisip natin, ay nakakatakot. Sige, marami yan. Sa totoo lang, maraming bagay na pag inisip mo palang nakakatakot na. But then, mamili ka ng isa, tas subukan mo siyang gawin. Yan. And see kailangan mong explore. Tingnan mo kung ano magiging epekto nun sa'yo. Kasi alam mo, DJ Ryan, ang buong katotohanan yan is that maraming bagay na takot tayong gawin, pero when you finally do it, you realize it's not as bad. Oo. At ang sarap sa feeling. Correct. Exactly. Na na-conquer mo siya. Ayan. So, do one thing that scares you. And number 2, surround yourself with people who can guide and support you. Alam mo, merong isang favorite namin ni Sir Choi na motivational speaker, si Les Brown. Sabi niya, if you're the smartest person in your group, then you probably need to find a new group. Sabi niya ganyan. Hindi kasi, di ba, isipin mo, parang dapat yung mga tao na nakapaligid sa'yo ay meron silang mai-o-offer or makaka-contribute sila sa iyong growth at development. Ayan. So, support system. Correct. Support system. Number 3, ayan, believe in other people's belief in you. Alam mo, minsan marami sa atin, actually, ang may mga issues sa self-esteem, self-confidence, hindi ba? Hindi tayo naniniwala sa sarili natin. Pero may mga tao na naniniwala sa atin. And hindi masama na maniwala tayo sa tiwala nila sa atin. Yun. Try nyo yun. And then last but not the least, tip number 4, it doesn't hurt to say yes. Ako, sa totoo lang, DJ Ryan, lahat ng mga bagay na na-experience ko ngayon, yung pagbo-broadcast, yung motivational speaking, training, itong mga bagay na ginagawa ko, which I believe is already me living out my passion, my dream. Itong lahat to, bunga ito ng pag-yes ko dati sa, alam mo yan, sa lahat ng mga opportunities, sa lahat ng mga ino-offer sa akin, lalo na ni Sir Choi, ayan, yung mga dasama ka dito, punta ka dito, join ka dyan. Yes alam mo, lang ng yes. Oo, yes ka lang ng yes. Kung saka itapon, hilahin, itulak, sige, go. Alam mo yun. Kalad ka rin. Hindi ba? Pero again, sa pag-yes ng pag-yes mo sa mga opportunities na ganun, dun mo na di-discover na sa stretch mo yung sarili mo. So,
ang goal, naging goal ko tuloy is i-expand yung comfort zone ko. So, ayan, napunta ako dun sa aking courage zone. And here I am now. Ayun. Ayan, ano nga ulit yung status quote natin Ayan, ngayon? para po sa ating status quote, sabi ni Neil Donald Walsh, life begins at the end of your comfort zone. Ayun. Ayan, pwede nyo nang i-status yan Oo, sa inyong diba? Facebook at Twitter. Ayan, at huwag niyo po yung kalimutang i-hashtag School of Life Radio. Ayan po ang ating status quote ngayong linggo. Ayun. So, next week, ano kaya ang status quote natin? Abangan Paghandaan niyo po yan. natin yan. Yes, ayun. Maraming salamat. Ayan. At syempre naman, pupunta na tayo sa ating mga guests. Oo, may mga bisita tayo. Gusto ko yung mga guests dito natutuwa ngayon. ako, pilot episode pa lang natin, pero meron na tayo mga bisita. Love na love Bueno, na tayo. mano. Ayan. Sino nga ba ang ating unang guest? DJ Ryan. Ayan ang guest natin. Ay, oo nga pala. Ayan, ang Ayan. guest Kaya natin ay... kaya mo na yan. Kaya ko na nga pala to. Ito pag-uusapan natin, nakakatuwa to parang tungkol sa career development. Ayan, dahil dyan, kasama po natin ang VP for Internal ng Philippine Society for Training and Development or PSTD na si Sir Edwin Ebreo. At siya rin ang President ng Executive HR Solutions. At meron siyang blog, anythinghr.blogspot.com and pinoycareercoach.blogspot.com. May usapang career. Magandang gabi po, Sir Edwin. Ayan. Kamusta po kayo ngayong linggo ng gabi? Mabuti naman. Ayan. Excited for Monday. Excited for... Ayan, tignan mo, si Sir Ayan. Edwin natuto agad sa, natin, status quote. Diba? Ayan. And sir, batiin naman po natin ng ating mga katinig na nakikinig po sa School of Life Radio. So, magandang gabi sa inyo lahat mga katinig and I hope that you enjoy. This is the pilot episode, ano? Yes, Yes. opo. Okay. Salamat po sa pag-join sa amin ngayong linggo ng gabi, di ba? Kahit alam ko, sir, maaga ka pa bukas. Oo, may training ako. May Oo. training pa. Pero ganun talaga siguro na kapag gusto mo yung ginagawa mo, parang minsan nga, pwede bang di na lang matulog? Yes Diba? lang ng yes. Oo, yes, yes lang lang, ng yes. yes, oo. Ayan. Sir, pag-usapan lang po natin ng bahagya. Ano po yung Philippine Society for Training and Development? What exactly does your organization do? Okay. Ang Philippine Society for Training and Development or PSTD Opo. is an association of training professionals. Learning and ang tawag ngayon is learning and development professionals Yes. in the Philippines, ano. And we have membership all over the country. And we're also encouraging yung mga ibang mga trainers or mga learning and development professionals na hindi pa miyembro na sumali because we have development programs for them. So, ang members nyo po ay individuals or paano kung parang training company ako? Merong mga individuals at saka corporate members, no? So, merong mga training companies din at saka mga organizations who have training departments. So, that's practically all organizations. Tama. Oo, Tama. pwedeng magmiyembro. Yan. Very good. And ano po yung benefits, sir, ng pagiging member ng PSTD? Maraming benefits, ano. Unang-una, yung you get to attend the general membership meeting every month. For example, on Thursday, July 23, meron kaming membership meeting. Yung aming speaker is the immediate past president of PSTD. That's what we call Philippine Society for Training and Development. We'll talk about some new techniques in training. So, pwede silang umattend doon. Mura lang yung entrance fee. Very good. Nakakatuwa naman na merong mga training para sa mga trainers, hindi ba? Kasi syempre kailangan din po niya. Kanina, Oo. sir, off-air, pinag-uusapan natin yung usually kasi kapag trainer ka, nagiging trainer ka because you're a subject matter expert. Oo. Hindi po ba? Pero minsan kasi iba yung skill set na kailangan dun sa technical, dun sa ang tawag po dun ay transferring of knowledge, hindi po ba? So kaya maganda na meron training para sa mga trainers natin sa mga kumpanya. Tama. Oo. Sir, so pag-usapan natin siguro career development kasi sabi nyo nga kanina, lahat naman ng organizations merong training department, hindi ba? Actually, hindi lahat. Ay, ganon? Maraming wala. Mas Talaga maraming po? walang training department kaysa sa meron. Ay, ang sad naman. Ba't ganon? Pero
Bakit? May mga kumpanya na hindi yun yung kanilang priority, but everybody needs to learn. Totoo diba? yun, correct. Pero hindi ba siya requirement sa isang company dapat merong Training department? Hindi naman eh. Hindi nga requirement na magkaroon ng HR department eh. Oo. Pero because ang weird weird kasi especially kung galing ka sa mga malalaking companies. But there are a lot of small companies who don't have HR departments, no. So, ang ginagawa nila, pinapadala nila sa seminar yung kanilang mga empleyado. And then there are others na talagang hindi. So, paano ka na kung halimbawa nandun ka sa isang kumpanya na walang training department? What can you do? Tama. I think that's a very important question to ask. Correct. Dahil nga dyan dun tayo sa segue, Sir Edwin, kasi 'di ba, napaka-important. Kumbaga siguro naman lahat ng empleyado kumbaga ang ultimate goal nila in an organization is to move up. Hindi ba? Siguro para napaka-rare naman nung hindi okay na ako dito, ayoko ma-promote, hindi ba? So halos lahat ng empleyado natin gusto nila mag-move up the corporate ladder. So kunyari, ganun nga sir, meron challenge, let's say, for example, sa training, or hindi naman sila sinasabihan ng mga supervisor nila na, ikaw umattend ka ng training. Ano po yung pwedeng proactive steps na gawin ng isang empleyado para, anong tawag dito, to take charge, sabihin na natin, of their own career development? Ayun, I think number one is yung unang-una, tanggapin mo na yung professional development is your personal responsibility. No? So, kung may training department ang company, nag-schedule sila ng mga training program, i-maximize mo yung opportunity na yun by enrolling. Tama. Kung hindi kayo ni-enroll ng supervisor mo, mag-volunteer ka, no? Na umattend ng training program. Ngayon, kung walang mga training program, nandyan naman ang internet, or you can probably pay for your own professional development. Kasi, in the end, ikaw naman ang makikinabang noon eh. Di ba? Ikaw naman yung gagaling, ikaw naman yung huhusay. Tama. Sir Edwin, bukod po, syempre, product knowledge, isa yan sa mga pinaka-importante na kailangan matutunan ng isang empleyado, di ba? To be able to carry out their job. Pero kung kunyari ako nga yung empleyado and I wanna take proactive steps for my career development, ano po sa tingin nyo yung mga training or topics na pwede kong i-research at aralin para makatulong? Okay, that's a very big question. Depende kung anong sang industriya ka you belong, ano? For example, sabihin natin kasi ngayon usong-uso ang mga tao nasa BPO, 'di ba? Call centers. So, yung area ng customer service, yung area ng communication skills. Yun yung mga dapat basic na kailangan mong paghusayan. Kung nasa sales ka, definitely selling, 'di ba? Tama. So, marami namang ma-avail ng mga training yan. And if there's not enough training, there are books. Opo, totoo. There's the internet, no? Actually, totoo yun kasi ako, mahilig din po ako magbasa ng mga libro. Actually, mga leadership, mga sales. Nakakagulat, TJ Ryan, gusto ko lang i-share, no? Kasi mahilig ako magbasa yan, yung mga ganon. And then, isa sa mga na-realize ko is that yung mga books on selling, for me, personally, at least yung mga nabasa ko na books sa pagbebenta, yun yung mga libro kung saan ako pinaka natuto on leadership. More than yung actual books that talk about leadership. Kasi yung leadership is influencing and selling is influencing. Tama, totoo po yun. So parang kumbaga dun ko nakita yung dapat alam mo kung ano yung sinasabi mo, and then you're able to, kumbaga the way that you communicate or the way that you sell to people, parang ang pinapakita mo sa kanila kung ano yung value nung product na binibenta mo. So parang okay to Basta for some reason parang napupunta siya dun sa angulo ng leadership. Very interesting lang. Na-share ko lang naman. And then, sabihin na natin, how about performance management po? Kasi ako, personal experience ko rin yun sa trabaho before. Isa sa mga challenge ng mga kumpanya is yung, hindi ko, siguro absence or ano ba, hindi maayos na performance management system. Paano po yun? Kasi kung empleyado ka, gusto mo ma-promote, di ba? Siyempre, magde-depend yun dun eh. Ano yan eh? Score yan eh, hindi po ba? So, ano pong... So, if you have yung kumpanya na pinagtatrabaho mo, merong performance management system, Opo. and then yung manager mo or supervisor mo is very
responsible for managing your performance, that's great, ano? Magpa-manage ka ng iyong performance sa iyong supervisor or manager. But what if they're not? Anong pwede mong gawin? I've worked with some people before na sila mismo, they take responsibility for their own performance. Pupunta sila sa supervisor nila, tinatanong nila, kumusta ba boss yung aking performance? What do I need to improve? So, you can be proactive about your own performance so that you can find out where you can improve. Baka hindi lang nasasabi ng supervisor mo dahil busy siya. Tama. At saka, yun ang bottom line doon, sir, na maging proactive ka. Kasi dapat natin intindihin yung mga manager natin. Siyempre, hawak niya, 15 kayo o 20 kayo siguro sa isang team, hindi ba? Kumbaga, hindi lang naman ikaw yung iniintindi niya, hindi tapos, ba? hindi pa ikaw yung paborito. Di ba? Ayun lang. Di ba? Ang sad naman nun. Hindi, pero, tama, pero di ba, siyempre, nabibisi rin si boss sa mga iba't ibang bagay. May mga projects pa yan on the side. So, maging ikaw na yung lumapit, hindi ba? Ikaw na yung magtanong kung kamusta yung performance mo. Kasi, yun nga sabi ko, Sir Edwin, nakakalungkot minsan, di ba? Pag sinabi mong performance evaluation, kung annual yung performance evaluation, once a year lang din nag-uusap ang supervisor at ang empleyado tungkol dun sa performance ng tao. When in fact, dapat dyan, regular, hindi ba, na na-update para meron akong chance na ma-improve. Hindi ba? Hindi lang yung parang, kung kailan deadline na yung appraisal, saka 'di ba, saka mo sasabihin sa akin na, uy, tagilid ka. Hindi ba? It's too late, Opo, exactly. So, yung trabaho talaga ng supervisor or manager is to help you succeed. Tama. So, kung sa bandang huli lang, ibig sabihin, hindi siya managing your performance, no? Just judging your performance. Opo. Not managing. Tama, ayun, 'di ba? Parang interesting lang talaga na dapat talaga maging proactive tayo sa paghingi ng ng feedback at ng training sa ating para sa ating personal development. Ayan. Pero sir, sa naman, kasi binasa ko kanina yung about sa training and development. Paano natin na-measure? May na-measure kung paano nagiging effective yung trainings na binibigay natin sa mga employees. Medyo may pagka-technical yan. There are 4 levels kasi of evaluation. Una, are yung tinrain, masaya ba siya dun sa training? That's the first measure. Yung second measure is gaano ba karami yung natutunan niya dun sa training. So we have yung mga training professionals have a way of measuring yung amount of learning. Third is gaano ba niya na-i-apply yung natutunan niya sa trabaho. That's the third level, application of learning. And then the fourth and most important evaluation ng effectiveness ng learning is yung business impact. Ano bang naging resulta nung bagong application ng learning, So, yun yung mga apat. That's also something that we also teach in the Philippine Society for Training and Development. Kung trainer ka, dapat marunong ka nung apat na yun. Nagagawa mo yung apat na yun. Na-accomplish ba yung apat na yun, sir, ng survey form after ng training? Kasi di ba uso yun after the workshop, after the training. Yun yung level 1. Ang tawag level 1 pa lang yun. Ang tawag natin doon, smiley sheet, no? Gaano sila ka-happy doon sa training. Ang assumption, pag happy ka, baka marami kang natutunan. Although, that's not always the case. No? Tama. Kasi pwedeng iba rin yung dahilan kung ba't nag-enjoy sila. Kasi halimbawa, nakakatawa yung trainer, so nag-enjoy ka. Nagpa-raffle pala ng training. Justified, no? Tama. Oo nga. And how about needs analysis po? Parang paano ano yung process ng pag-analyze ng training department, for example, or ng mga trainer, kung ano yung kailangan na training ng kumpanya? Maraming pamamaraan. There's the survey, yung TNA na tinatawag, or Training Needs Analysis. Opo. Actually, yung performance appraisal can also be a way of determining. Kasi yung performance gap o yung hindi niya nagagawa could be an indication. Could be, hindi lagi. Opo. An indication of a learning need. Tama, so that's another way of finding it out, And of course there's interview. Pwede mong interviewin yung mga focus tao. group discussion. Alamin mo kung ano yung kailangan nila. Tama. Ayun. So maraming paraan. And then, sir, last question na lang po. Yung inyo pong blog na Anything HR at saka Pinoy Career Coach, ano po ito? Personal, Sa personal blog, I offer advice. Yung Pinoy Career Coach,
I offer advice to professionals, especially young professionals, on how they can build their career, kung paano maghanap ng trabaho, at saka how to respond to your needs as a professional, who has ambition to grow in their respective fields. So, yun yung Pinoy career. Yung anything HR naman, para sa mga HR professionals who need tips on how to do their jobs, whether HR assistant ka o HR manager ka. So, yun yung mga sinusulat ko doon. Ayan sir, maraming salamat sa mga impormasyon na binigay niyo po sa amin. At syempre po mga katinig, magbabalik po ang ating programa. Marami pa kayong matututunan sa paaralan ng buhay sa School of Life Radio. Mga kaganapan sa iba't ibang bahagi ng bansa, pag-uusapan at tatalakayin. Mga mahahalagang issue at kontrobersiya, uusisain sa programa Inquirer Nation. Inquirer Nation. Sabado, 1:30 hanggang 3:00 ng hapon, kasama si Dan Macaranas at si Jay Dones. Tuwing linggo, 3:00 hanggang 4:00 ng hapon. Inquirer Nation. Inquirer Nation. Dito sa himpilan ng balanseng pagbabalita, walang takot na pamamahayag. Radyo Inquirer 990. Usaping Information Technology. Isang IT firm ito na composed of newly graduate IT professionals. Mga gadgets na kinahuhumalingan ngayon. Discuss natin lahat yung latest technology, kung ano man, di ba? At iba't ibang usapin para sa mabilis na pag-unlad ng bayan. The future is here na. Oo nga pala, mga napapanood talaga natin na sci-fi. May basis lahat yun. Ang programang magbibigay kaalaman sa bayan. Victory in Governance and Technology through Information Network. Bigati. Kasama sina Arnie Barcelo, Angel Bonifacio at Ellison Barcelo. Tuwing Sabado, 10:00 hanggang 11:00 ng umaga. Bigati sa Radyo Inquirer 990. Samahan sina Ricky Brosas, Jong Manlapas at John Escosio. Lunes hanggang Biyernes, 7:00 hanggang 8:00 ng gabi. At sina Chona Yu at Isa Avendaño Umali tuwing linggo, 10:00 hanggang 11:00 ng umaga. Sa programa 990 Report. Hihimayin at hahanapan ng kasagutan ang mga issue at may init na balita para sa bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. 990 Report. Dito sa himpilan ng balanseng pagbabalita, walang takot na pamamahayag. Radyo Inquirer 990. Ito ang Trans Radio Broadcasting Corporation. DZIQ. Radyo Inquirer 990. Kasapi ng KBP. Hatid ay balanseng pagbabalita, walang takot na pamamahayag. DZIQ. Radyo Inquirer 990. Ayan po, nagbabalik po ang School of Life Radio dito lang po sa Radio Inquirer 990. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. At kasama pa rin po natin ang si Mr. Edwin Ebrio na mula sa Philippine Society for Training and Development. Ayan. Siguro, Sir Edwin, ano na lang po, parang any final challenge, sabihin na natin, or words of inspiration, ika nga, para po sa ating mga professionals na nakikinig ngayon. Sa ating mga young professionals, I highly recommend that you take responsibility for your professional growth, maraming opportunities for that in your own organization. At kung wala naman, you have to seek it out yourself kasi in the end, ikaw naman yung makikinabang doon, pwede po bang share lang ng information, Opo. Sige po. Sa August 13 and 14 kasi, meron kaming I'm running a basic supervisory skills training, And if you're interested to join the training, we still have a few seats left. Tawagan nyo lang po kami sa 893-3199. Okay? 893-3199. Ito po ay through PSTD po? Hindi po. Yan po yung through my own organization, yung okay. Execuserve. Okay, ayan. Basic Supervisory Skills and Training. Kailangan po ba bagong supervisor? Hindi naman. Kahit
mas maganda kung bago ka dahil marami kang matututunan dito. Ngayon, kung matagal ka ng supervisor at hindi ka pa nakaka-attend, this would be a good way to validate yung ginagawa mo and where you can improve as a supervisor. Kasi pag supervisor ka, you're responsible for the career and performance of other people. Tama. So, kailangan i-develop mo rin yung skills mo dun sa area na yon. Saan po gaganapin yung training, sir? Dito sa Makati, no? So, if they call us, we'll provide them yung information on the venue. Okay. So, August 13 and 14, Yes, Basic Supervisory 2 days, Skills and yes. Training. Ayun. Saya nun, Ayun. Baka, sir, meron kayong gustong batiin? Ay, binabati ko yung lahat ng miyembro ng Philippine Society for Training and Development, yung aming presidente si LV Taruval at yung Board of Trustees at saka syempre yung mga empleyado ko rin sa Execuserve. Ayan. Maraming salamat po ulit, Sir Edwin Ebreo. Siya po ang VP Internal ng Philippine Society for Training and Development at President ng Execuserve HR Solutions. anythinghr.blogspot.com at pinoycareercoach.blogspot.com kung gusto niyo pong makita what's inside Edwin Ebreo's head. Ayan, when it comes to career and personal development. Thank you very much, Sir Edwin. Maraming salamat din po. Ayan, DJ Ryan. Ang dami natin natutunan, tungkol sa personal development. Parang gusto ko na tuloy mag-training sa kanila. Mahal ba, sir? Pa-sponsor. Ayan. Hindi. Tuloy-tuloy na natin to, DJ Ryan. Meron pa tayong mga bisita ngayon. Ipakilala mo na. Go. Ayan, syempre ang ating mga bisita ngayon mula sa Griffon International. Nandyan po ang kanilang presidente niya si Sir Renz Esmeralda, ang VP for Operation na si Sir Jerry, Ma'am Jerry Mondehar. Ayan, at makakausap natin ay sila. Ang mga team leader niya sina Cindy Alaw, Glenn Alaw at Mark Arago. Ayan po, welcome to the program. Welcome po, magandang gabi. Hello, magandang gabi po. Hi, good evening. Ayan, so, sir, pasadahan naman natin, ano bang Griffon International? Ano po ang nature ng inyong business? Right, Griffon International is a Filipino-owned company. Mostly, ang business po natin, this is more on electronic loading. Using your cell phone, pwede na po kayong mag-load in any network po. Ayan, at sa nanonood sa atin ng live streaming pwede nyo pong tingnan yung ano ko. May hawak ako tarpaulin. Meron ako hawak na tarpaulin. Ayan, ano po yung ano yung term ni sir? E-loading ba? Sabi niya? Yes, DJ Ada, electronic loading. Ayun, electronic loading. Uso na yan ngayon, actually, hindi po ba? Tama ba? Opo, actually, DJ Ryan, DJ Ada, talagang karamihan po na gumagamit na ngayon ng cellphone, they really need ng load talaga. So, by making it accessible, kahit saan, mabilis na talaga. Using your cellphone na, pwede na talaga makapag-load pa rin kahit anong unit or kahit anong network na ginagamit. So, paano po naging ano po yung mga dahilan kung bakit parang isang viable, sabihin na nating business ang e-loading? Right. E-loading kasi, that usually when you start a business talaga, titingnan mo muna kung ano yung produkto na pwede talagang mabilis gamitin at nauubos, na kailangan ng tao. So, kung makikita mo, lahat talaga as up to date ang data natin, 85 million, registered cell phones in the Philippines alone. So, kung araw-araw tayo nagte-text, imagine that, 10, siguro lahat tayo nagre-reply kung magamit, kung ginagamit cellphone natin using, yung load natin. So, yun talaga, sobrang laki ng market in doing this business. So, yun yung power ng electronic loading talaga. Sabi niyo nga sir, napakalaki ng market sa business na to. Kahit sino po ba pwedeng mag-invest sa business na to? So, totoo lang po, kahit sino po pwede. Bata ka man o matanda, wala po tayong pinipili rito. Napakadaling gamitin, napakadaling gawin po. Kahit yung mga bata, matanda, yung nasa loading po. Ano po ba yung mga requirements para makapag-invest or magkaroon ng e-loading business? Alright, requirements in having that business. Yes. Actually, magpaparegister lang kayo for activation ng SIM card mo. Ang maganda kasi dito sa Griffon International, yung loading business na ino-offer namin, yung SIM card mo na mismo o yung cellphone na mismo na dating pinagkakagastusan mo,
at pinag-iipunan mo para makabili, ngayon, pwede mo na siyang gamitin as a business source. So, hindi ka na kailangan magpalit ng number? No. Ay, okay yun na, in fairness. Yes. At kahit anong network, pwede mong loadan. Yes. Opo. Okay to Kagandahan po nito, ma'am, isang 3 gateways na po, isang SIM, yung pinantetext nyo po na ginagamit ngayon, yun na rin po yung gagamitin nyo para pang business po. Nakakatuwa nga doon, sabi nga nila, 'di ba? Kasi lahat naman ng Pinoy halos ay may cellphone. Actually, meron ngang isang conference ako na attendan before. Sabi niya, ang daw sa Pilipinas, 115% ng population may cellphone. Nakakatawang lagpas ng 100%. Kasi ibig sabihin nun, marami sa atin dala-dalawa cellphone, tatlo cellphone, at syempre lahat yan may SIM card. Hindi mo naman yung pinanggagawa lang calculator, hindi ba? Parang so lahat yan nangangailangan ng load, hindi ba? Tama po. At syempre po papasukin, nandito din po ang presidente na si Sir Renz Esmeralda. Bati naman po kayo, sir, sa ating mga tagapakinig. Magandang gabi ho sa mga katinig natin. At si Miss Jerry Mondihar, hello po, ang VP for Operation. Napakaganda. Magandang gabi sa inyo lahat, sa mga lahat ng griponistang na nakikinig dyan. Ayan. Ayun, tapos po, sir, sabi niyo po kahit mga bata, pwede rin mag-business nito? Yes. Kasi kung titingnan natin, most of the demographics ngayon, kahit bata, marunong na mag-cellphone. So, kung sila ay nagte-text, no, this is just texting din also. So, pwede na kahit sila nagte-text sila, pwede na silang mag-business also. So, ganun yung kagandahan, no, for that product alone dahil lagi siyang consumption-wise, lagi siyang ginagamit. So, kahit any demographics, pwede basta marunong lang mag-text. Sir, pag-usapan naman natin yung kayo po, gaano katagal nyo na to ginagawa and ano na yung sabihin na natin para naging benefit niya sa buhay ninyo magmula nung naging grifonista kayo? Right. Sige. Siguro si Ma'am Cindy naman, no? Ang isa sa mga top grifonista natin for Griffon International. Ma'am, actually, ginawa ko po to since last year, October po. Last week ng October. So, eto pong business talagang nabago po ng gusto yung buhay namin mag-asawa. Simple lang po yung asawa ko po, seaman po kasi yung asawa ko. Nang dahil dito sa loading business na to, hindi na po sumakay yung asawa ko. Talagang dito na po kami full-time mag-asawa. Kumbaga naging na-sustain niya yung income na dapat meron sa nakukuha niya sa pagbabarko. Opo. Okay yun na. At balita ko malaki ang kita ng mga seaman. Ganun ka, anong tawag dito? May term, lucrative. Ayan, ang naging experience ni Ma'am tsaka ni Sir sa Griffon. Ako po yun, Ma'am. Ay, ikaw yun, sir! Oo nga, hindi ko napansin. Mag-apelido pala kayo. Hello po. Talaga? Yes. So, dahil halos lahat po kami, pati mga anak ko, mga college po yung anak ko, high school, nagbebenta din po ng mga loans. Sabagay sa mga kaklase nila, no? Solid griponista po, ma'am. Talaga? Opo, grabe po. Pamilyang griponista pala kayo. Ayan. Yes, family po. Tama. Ikaw, Sir Mark. Yes. Ano ang kwento ng buhay mo? Kwento ng buhay. Talagang madamdami niya. DJ Ada. Para ma-inspire kami, di ba? Alright, I started, no? Actually, almost 4 months ago, I've been with the company, Griffon International. Ang laki ng nabago. Right? I've been with the traditional business. Actually, kung di nyo masasabi, nasa fitness side ako. Hindi lang halata ngayon. Hindi, no? Kasi nakita ko, mas masarap pala pag nagninegosyo ka at kumikita ng mas maganda, right? So, gaya ng top griponista natin na si Up Cindy and Up Glenn Alaw na hindi na sumakay ng barko para makapag-provide sa pamilya. Same thing as sa akin. Nung nag-start ako, hindi medyo pala. Napakaganda ng kitaan. Bakit? Basically, pag nag-load ka lang, ang bilis. Tama? Mag-negosyo ka na talagang ginagamit araw-araw. Negosyo na produkto na nauubos. Kahit hindi, mag-load ka nga, na-expired eh. Tama? Tama, DJ? Tapos pag tinext ka ng happiness ni DJ Ryan siyempre pag walang load, hindi makaka-reply, right? Yeah. So, ang tendency, kailangan mag-load ka. So, nung time na yun, Griffon International, nabigyan ako ng malaking opportunity na dalhin yung business sa parte ng South Luzon, sa Laguna mismo. So, I'm from Laguna. So, lahat, nag-load na kami bilang isang pamilya.
Wow, nice. At saka, ano yung mga sabihin na nating skills na na-develop sa'yo magmula nung naging griffonista ka? Sabi mo kanina parang nasa fitness, right. Ano tawag dito, nasa mundo ka ng fitness tapos napunta ka sa mundo ng business. Hindi ba? So, ano yung skills na na-develop mo? Actually, hindi ko nga siya matatawag na skill eh. Siguro, DJ Adam, matatawag ko siya sa advocacy. Oh, Oo, kasi in terms of advocacy, nakita ko kasi na ang daming natulungan. Halimbawa ko lang to, taga San Pablo City siya, nag-start lang siya. Actually, puhunan niya nga lang 200 pesos just in loading lang. Pero in just 2 days, 3 days, naglo-load na siya 1,000, 1,500. Ang bilis ng turnover. Why? Kasi dun sa barangay nila, siya lang ang naglo-load. Na magandang opportunity na binigay ni Griffon International sa Kitaan. Oh, okay yun in fairness. So nakita ko yung advocacy kasi ang layo from fitness side tapos mamaya loading. Nakita ko lang talaga na kung paramihan ng taong matutulungan, Griffon International is one of the tool. Oo nga, tama. Ayan sir, bago ko magtanong ulit, binabati lang po namin ang isang taxi driver na si Sir Roger. Ayan po, nakasakay po si Ma'am Marilyn. Ay, hello Ma'am Lynn, ingat po. Hello po, ayun po. And sir, magkano po yung capital na yung sa startup lang? Para magkaroon din po ng idea yung mga audience natin, listeners. 1,500 lang po. Pwede na po kayong maging dealer at retailer. Pero malaki din po yung balik. Opo, malaki po. Kasi si dealer po, pwede pong kumita ng 3 to 5% hanggang 3.5% to 12%. At the same time, si dealer po, pwede pong mag-activate ng unlimited retailers na pwede nyo pong singilin ng 200 each activation po. Tapos, si retailers naman po, pwede pong kumita ng 2.5 to 12% po. Nagko-compute ka ba, Ray? Para kino-compute ko, kaya lang kailangan ko calculator eh. Kakausapin ko na sila. Ay, ganun ba yun? Load ka. Sorry, nakaline ako. Charot na joke lang. Ay, gusto ko rin tanungin si Ma'am Jerry kasi kanina narinig natin dun sa ating mga ano ba tawag sa inyo? Dun sa mga team leader na ba kayong lahat? Distributors. Ayan, ng Griffon. Ano ma'am yung anong tawag dito? Parang motivation behind parang forming nung Griffon International po. Yes, thank you, Ada. Napakagandang tanong. Yun particularly sa G-Mobile. Kasi ang produkto ng Griffon is e-loading. Loading. And isa ako sa mga nag-develop at nag-create nitong e-loading business na ito. So, itong e-loading na to, Universal Portal, we do have business partnership with Globe, Sun, and Smart. Kinrate natin to kasi maraming mga Pinoy na kapwa natin na kulang na kulang sa mga may cancer nga na cancer sa bulsa. Opo. Na maraming gustong kumita pero kulang na kulang ang bulsa. Stage 4 so na. So that's why stage 4 na. So that's why we create a system na kung saan hindi kailangan magaling ka. Hindi naman kailangan na you do have this magandang background. Hindi kailangan na magaling ka mag-English. Basta't masipag ka at gusto mong kumita at nakakatulong ka at ang produkto hindi naman mahirap ibenta. Opo. At hindi kailangan kabisudo yung mga ingredients. Kasi sa atin, alam naman lahat natin kung anong Globe, Sun, and Smart at anong loading. Doon pa lang, sinishare natin itong negosyo. Nagsishare ka na ng oportunidad, kumikita ka pa, nakakatulong ka pa sa pamilya mo at ikaw mismo, hindi lang bulsa ang naitutulong mo, pati yung knowledge na itinuturo mo sa business skill naman. Tama. Actually, isa yun sa mga nakikita rin natin na value nung ganitong klaseng business opportunity. Kasi 'di ba parang yun nga, katulad ng tinanong ko kanina kay Sir Mark, may mga skills ka talaga na matututunan sa business, hindi ba? Yeah, tsaka mahirap din magbenta ng produkto lalo mga Pinoy pilosopo. Lalo kung mga produktong tangible, let's say pampaputi. Tapos hindi ka naman maputi. O kaya naman pampapayat, pero hindi ka naman payat. Tama. At sabihin, paano ko bibili ng produkto mo, hindi ka naman payat? To see is to believe muna, pare. Ang produkto natin, you don't need to explain. Wala naman tao na, ano ba ang Smart? Ano ba Globe? Ano ba Sun? Bakit kailangan ko na load? Bakit kailangan ko na loading? At to add Miss Ada and Kuya Ryan ba? Kuya Ryan,
Naku, ang daming mobile subscribers sa Pilipinas. At ngayon, hindi naman po Wi-Fi country ang Pilipinas. So, ay, totoo po. Samantalahin natin na itong negosyong ito ay patok na patok, lalo na dito sa Pilipinas. Tama po ba? Yun, tama. Oo. Gusto ko yung sinabi ni Ma'am Jerry na hindi mo nga kailangan i-explain, hindi ba? Parang walang taong magtatanong kung bakit kailangan nila ng load. Hindi ba? Parang, Miss Ada, alam mo ba, smart? Diba? Parang, alam na natin yan, hindi ba? Parang basic necessity na siya. Correct. At saka sabi ko nga kanina, halos, anong tawag dito, parang karamihan sa mga Pilipino, hindi lang isa ang cellphone. Diba? Oo, tatlong cellphone, dual SIM pa lahat. O, pasok na pasok, lahat ng logo meron sila. Highly consumable. Pero ma'am, kasi 'di ba, hindi rin natin maiiwasan yung challenges. Ano yung challenges when it comes to sa business na to? Well, in terms of MLM, kung ipapasok natin ang MLM, alam naman natin meron tong stigma. Not of the system or not because of the structure, but because of the approaches. Meaning, may mga taong pag hindi naman ito bago sa atin, yung kultura iba. Tama. So, ang challenges doon, chances na yung maraming rejections, marami rin negative. Ini-explain mo pa lang, people saying no to you. That's one of those. So, yun nakaka-challenge din. But if you open their mind again, and if you really share this beauty of this business, the beauty of structure, at itong negosyo pa natin na napakadali, hindi kailangang magaling ka. Kasi maraming produkto sa ngayon na itong ganito rin, same industriya, mahirap talagang ibenta. Totoo po, opo. Kasi tama nga yung sinasabi mo kanina, ma'am, kailangang i-explain. Yes. Kailangan may scientific research. Tsaka second, hindi repeat order, pero hindi talaga massive repeat order at mabilis. Minsan, you have a product na tangible. Ilang months bago maubos yan. Eto, nagbenta ka na ng load, kinabukasan, they need you. Again, yes, and again. So, once na explain yung mga taong hindi na open, may naka-experience na bad experience because of the rejection, but because they open it up and then explain mabuti ang ating produkto, ay malalagpasan iyon. Isa iyon sa mga challenges na yan, especially when it comes to MLM. Kasi maraming tao ang tingin dito scam, may bad ng image. So, yun. Tama. O, diba? Sir Glenn, tanong ko po, paano po, kung gusto ko magsimula, for example, maging distributor ng G-Mobile, ano po yung first step? Saan ako pupunta? Anong gagawin ko? Kanino ko lalapit? Ayan. Meron po tayong office sa may Green Hills, Wilshire po. May mga, nandun po kami, pwede nyo po kaming makausap doon or yung mga number namin. Doon po yung office namin sa may Green Hills po sa Wilshire po. So pupunta kami doon sa office sa Green Hills. Opo. Okay. Meron po ba kayong how about sa social media? Natatagpuan po ba ang Griffon sa social media? Meron kayo Facebook page? Yes, ma'am. Meron po kaming website po na Griffon International Incorporation po. Meron po. Hanapin lang nila yun. Griffon International Incorporation. Okay, sige. Sa Facebook. O ayan, mga katinig. Kung gusto nyo po ng isa sa, parang ang tawag dito, viable na business option. Yes. Hindi ba? Na meron. Pasukin nyo yung business ng e-loading. Sabi nga nila, napakadali. Hindi ba? Hindi kailangan ng napakalaking convincing powers. Ayan. At syempre, ito ay consumable at ito ay necessity. Tama, highly consumable at necessity nga sa pang-araw-araw na buhay. Mapa-estudyante ka man, young professional, matanda, bata. Correct, exactly, 'di ba? Lalo na ngayon, minsan nga feeling ko meron pa bang nagla-landline ngayon? Parang lahat ng household may cellphone na lahat ng tao sa bahay. Mga bata, meron din. 'Di ba, mga estudyante, ganyan. Ayun. Salamat po. Maraming salamat, Sir Renz, si Ma'am Jerry, Ma'am Cindy, Sir Glenn at Sir Mark ng Griffon International. Ma'am, may gusto? Yeah, pwede i-promote lang namin yung Sige, website. Ma'am. Go ahead po. Ang website po natin is www.griffoninternationalinc.com.ph and ang Facebook po natin, please like us on Facebook, Griffon International Incorporated. Ayan. And pwede bang padagdag? Sige, ma'am. Go ahead po. Yung anniversary po namin, next week na po. 6 days to go na po ito. On Sunday, July 26 po yun. 6:30 po ng gabi sa Oasis Pavilion po. Kita-kits po tayo doon, mga kapwa Griffonista.
Pangilang anniversary na, ma'am? This will be our first year anniversary. Uy, 1-year-old na. Yay! Happy birthday po. Happy birthday talaga. Happy birthday. Thank you. Salamat po. Advance happy first anniversary sa Griffon po. Ayan. Thank you, Ma'am Jerry. Yes, Miss Cindy. Binabati ko po ang lahat ng Griffonista, Team Infinity, Team Believers at Team Genesis po. Ayun. Thank you. Sir Mark. Sige, ako muna, Sir Glenn. So, add ko lang, no, if you really want us to visit also, mas pinadali kasi ng, you could also like us Facebook, G-Mobile. So, we have our numbers there kung gusto nyo maging dealer or magpa-affiliate for the company also for the G-Mobile and Griffon International, you could add on. Gusto ko lang shout out to my homies from Team Infinity, Believers and Genesis, San Pablo City, Laguna, Paite, Laguna, Tiaong, Los Baños, Kalambain, Cavite, guys. Power up, keep burning, no, and helping people out sa mga negosyo nila. Salamat po. Sinuyod mo pala talaga yung Southern Luzon, hindi ka nagbibiro nung sinabi mo yun, Kulang sir. pa yan, DJ Yada. Ay, ganun ba yun? Mga 89 pa. Thank you, Sir Mark. Sir Glenn, bati po. Binabati ko po sa member, sa lahat po ng mga member po ng Griffon International po, sa lahat ng sumusuporta, sa lahat po na nagmamahal po sa amin. Nandito po kami para sa inyo. Bagong opportunity po to, maganda po to. Binabati ko rin po si BP Ray Alaw and BP Mariel Alaw po. Thank you po. Thank you. Sir Renz, ikaw baka may gusto kang batiin. Ayun, salamat to sa binigay niyong oras sa amin ngayong gawing to, and nga pa iniimbitahan namin kayo sa nalalapit naming anniversary. 1 year na po ito, and siguro additional lang po yung pong kaninang ang maganda ho sa negosyong ito, nagbibigay naman ho kami ng opportunity na pwede ho silang bukod ho sa trabaho, mas maganda ho dito kasi pwede po silang mas kumita ho ng mas better, mas malaki kasi instead of let's say contento sila sa ganitong income, mas malaki ho na pwede silang actually ang negosyong to, pwede po silang kumita ng mas malaki talaga, and ang maganda yung time, yung pong oras na kagaya ho ng mag-asawa natin kasama ngayon na dati magkahiwalay, ngayon ho, talaga hong araw-araw magkasama sila. Maraming salamat po. And they're doing the same thing pa, no? Yes. Pursuing the same thing sa Yes, business. Oo nga naman. Thank At you, same Sir din Renz. yung kinikita. Oo, diba? Pinaglayo po kami dati, ngayon pinagsama na po kami dahil po sa Griffon International po. Ayun naman pala. Maraming salamat po. Thank you. Ayan po, napakinggan po natin ang taga Griffon International Incorporated po, ang mga officers at team leader po na binigyan po kayo ng idea sa pagbe-business. At yan po, magbabalik po ang ating programa, ang School of Life Radio. Lumalaganap na krimen, lumalalang katiwalian. Ayusin na natin bayan. Sama-sama nating susolusyonan ang mga problema ng mga ordinaryong mamamayan. Sa mga nagsasamantala, sa mga tiwalit halang ang kaluluwa, may paglalagyan kayo. Action Line! Action Line sa Radyo Inquirer. Tuwing Sabado, alas 12:30 hanggang 1:30 ng hapon. Samahan sina Mario Batigas at Ricky Rivera. Action Line! Action Line sa Radyo Inquirer. 990. Pangkalahatang usapin, personal na katanungan. Walang problemang di nalulutas sa pag-uusap na bukas. So, let's talk! Mag-usap tayo. Walang problemang di nalulunasan sa mga nagkakaintindihan. Kung may isyong dapat na malinawan o dahilan ng hindi pagkakaunawaan, bigyan natin ng solusyon yan. Relax lang. Let's talk. Mag-usap tayo. Kasama sila Miss Liza Soriano, Ed Dural, at Department of Labor and Employment Director for Communications, Nikon Fameronag. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang sa Radyo Inquirer 990. Lunes hanggang Biyernes, simula alas 10:30 ng gabi, may karamay, katsikahan at kakwentuhan ka na sa iyong kabiguan at tagumpay sa buhay at pag-ibig. Siya ang ate ng bayan, Racy Amado, sa Dear Ate Racy, dito sa Radyo Inquirer 990. Saan ka man naroon, kasama mo ang Radyo Inquirer 990 sa balita, talakayan at impormasyon. DZIQ Radyo Inquirer 990.
At nagbabalik po ang School of Life Radio. Oras po sa buong kapuluan, 29 na minuto makalipas ang alas 9 ng gabi. Ayan, isang oras na pala tayo nagchichikahan, DJ Ryan, sa School of Life Radio. At ang dami na nating natutunan. Ang dami nating natutunan, ang dami nating na-i-share. So, mula sa training, development, hanggang sa pagbe-business. Correct, ayan. So sana nga, di ba sa lahat ng katinig natin na nakikinig ngayong gabi, meron na kayong mga napupulot na aral, na mga kwento na inspiring at motivating, hindi ba? At para bukas, ready na kayo sa inyong pagpasok sa inyong mga trabaho. Correct. At syempre, DJ Ryan, hindi natin pwedeng kalimutan ang pasimuno. Pasimuno. Ang dahilan ng lahat-lahat na mga ginagawa natin, hindi ba? Sabi ko nga kanina, ang ating pong programang School of Life Radio ay syempre hatid sa atin ng Voice of the Youth Network at syempre in partnership with Radio Inquirer 990. At sa pamumuno po yan ng poging-pogi at love na love nating Voice Master of the Philippines na kasama natin ngayong gabi. Actually, ayan, si Sir Pocholo de Leon Gonzalez. Hi, Sir Choy! Hello, sir! Hi, hello sa lahat ng mga nakikinig sa ating napakagandang at napakabagong programa, School of Life Radio. Ayan, alam nyo, nakakatuwa kasi dati idea ko lang yung School of Life. Kasi walang programa na talagang focus din sa mga ganito, Sunday night, di ba? Usually, utulog na lang ang tao kasi kinabukasan. Kailangan gumising na maaga. Pero kumbaga, karamihan ng tao, ayaw ang Monday mornings eh. Oo, totoo diba? yun. Bakit ka mo? Kasi sila yung tipong napakaaga gigising at makikipag-agawan sa mga sasakyan. Sa traffic. Tapos, bago ka pa makasakay, halos bilasakan na, di ba? Palalo na pag nag-MRT ka, pumasok kang sariwa, paglabas mo, bilasakan na. Tama. Diba? Sabi nga, joke nga natin lagi, di ba? Parang papasok ka palang mukha ka ng pauwi. Di ba? Oo nga, pero dito, binabago natin ang linggo ng gabi ng radyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng inspirasyon sa mga tao, lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho, lalo-lalo na yung mga yapis, no? Tama. At kagabi, nagsimula rin isa nating programa para sa mga kabataan ng Generation YZ Radio. Tama. Oo, kasi kailangan for the first time in radio history sa AM, di ba? Kasi usually, pag sinabi mong AM, pang matanda eh. Ngayon naman pang mga kabataan na. Lalo-lalo na, dito yan nagsimula sa Radio Inquirer 990. Tama. By the way, nais kong pasalamatan ng ating station manager na si Sir Jake Maderaso for giving us this opportunity. At kay Ma'am Arlene. No? At syempre kay Sir Jupiter na napakaganda yung boses. Siya yung voice over natin. Ay, siya ba yun? Ang galing naman. At gagawin nila yung ating intro. Mga partida pa yung intro. Live intro yung mga ginagawa ninyo. Oo nga. Yehey! At asahan nila napakarami pang mangyayari dito dahil syempre napakarami rin nating kaibigang mga motivational speaker. Marami rin tayong mga kaibigang mga trainers. Syempre mga business owner na mag-i-inspire sa kanila kung paano nagsimula ang kanilang negosyo. At dito napaka non-traditional kasi School of Life, we're talking about how to live life to the fullest, no? Tama. Kasi sa eskwelahan di po tinuturo ang life skills. Oo nga, totoo kulangan yun. dyan. Totoo. At saka kung tutusin, dapat yun nga yung natututunan pa lang natin, bata pa lang tayo. Oo, diba? kasi ang tinuturo sa eskwelahan, usually, yung mga knowledge. No? Yung mga information. Bihira dyan yung mga nagtuturo na how to become a street smart. Tama, oo. Pare, nasa kalye ka, anong gagawin mo? Correct. Or how to make decisions. Di ba yung mga ganong Kaya minsan, yung mga bata nahihirapan ngayon kasi masyadong bine-baby ngayon yung mga bata. Hindi katulad nung araw. Alam mo yung mga 7 taon pa lang pinababayaan na. Kasi nga dahil sa napakadelikado ng panahon ngayon. Totoo. Dahil wala na tayong tiwala kahit minsan. Sa sarili mo kapitbahay minsan. Hindi lang yun. Ultimong sa gobyerno. Ay, yun lang. Diba? Kung sino yung dapat nga nangangalaga sa atin, siya pa yung kinakatakutan. Napansin nyo pag naku may pulis, iwas. Oo ganun nga, nangyayari. totoo. Imbis na, oy pulis, lapit tayo kasi. Correct. Siya yung nagpo-protect sa atin. Protektado tayo ngayon. Parang, ang nangyayari na tatakot. Pero syempre, hindi naman lahat ng mga pulis ganyan eh. Kaya ang tawag dyan na hasty generalization o na generalize. Correct. Kasi nga,
isang pulis lang yung mabalitang gumawa ng masama, lahat na feeling mo ganun. Oo. Which is not true kasi marami tayong mga kaibigang pulis dyan na talagang taos-puso ang kanilang paglilingkod sa sambayanan. Lalo-lalo na yung kaibigan natin na si Ray Samson. Ayan, si Doc Ray. Happy birthday nga pala kay Doc Ray. Happy birthday, Doc Ray. Ayan. Ngayon ba o kahapon? Alam ko kahapon Hindi mo alam. Hindi ko alam. Sorry. Kasama mo sa Voice of the Teachers yan. Sa isa nating programa sa kabilang estasyon. Ayan. At saka, sa totoo lang, no, napakarami pong mga kabataan at mga tao nangangailangan ng inspirasyon at motivation. Pero tandaan nyo, ang inspirasyon at motivasyon may expiration. Oo nga, tama. Parang pagkain din. Kung hindi mo gagamitin at hindi mo i-maximize. Totoo yun. Di ba marami tayong mga conferences, ang dami magaling na speaker in fairness, no? Andyan sila Ian Barcelona, sila Lloyd Luna, sila Mike Lubrin, no? Siyempre, yung mga idol natin, sila Francis Kong, sila Anthony Pangilinan, sila Chinkitan, no? Kaya lang, itong mga tao, kapag yung motivation at inspiration ay hindi nila nagamit after they go home, nakakalimutan na nila. So, may expiration. At saka yun nga, na parang bumabalik sila dun sa routine nila. Lunes na naman bukas, may pasok na naman. Hindi Kaya nga ngayon, bibigyan natin sila ng ilang tips how to love your job. Uy! Gusto niyo ba yan? Gusto ko yun. Sige, go. Kasi kung feeling mo stress ka na sa trabaho mo at hindi mo na mahal yung ginagawa mo, kailangan mo nang baguhin yan. Panahon na para magbago, no? Tsaka, yan, hindi naman ibig sabihin, kailangan mo magbago ng trabaho. No? Oo nga. O palitan yung mga napili mong karir. Tama. Tama ba? Nangyari yata sa yan, no? Ay, natawa na lang daw ako. Hindi, pero gusto ko yung sinabi mo, Sir Choi, kasi totoo yun parang kailangan, yung kung nasaan ka ngayon, maghahanap ka ng mga positive na bagay at yung mga reasons na ikaka-thankful mo. Kasi lagi ko sinasabi yan kung hindi ka masaya sa trabaho mo or kung hindi ka naghahanap ng something to be thankful for sa kung nasan ka ngayon, the grass will always be greener on the other side. Ang nangyayari kasi, ang karamihan sa mga nagtatrabaho, lalo na sa gobyerno, paulit-ulit. Opo. No? Ang tawag niya monotony. Yes. Monotony of work. No, yan yung depths of monotony. Yan ang nagiging problema. Kumbaga parang ano lang yan, parang speaker. Sabi nga namin, there's no such thing as boring subject, only boring teachers. Ultimong teacher, sinasagot yan. Totoo. And there's no such thing as boring seminar, workshop, or conferences except boring speakers. And, the challenge is, are you one of them? No? Ang tanong, anong ginagawa mo para hindi mo maging monotonous yung sinasabi mo? Kasi ang salitang monotony ay galing sa salitang monotone, one tone, isang tunog. Parang ganito yan. Ako po ay nagtuturo sa inyo ngayon ng motivational parang ikaw ba matutuwa ka at ma-inspire ka? Wala, tulog na ako. So, kailangan na tinatawag nating prosody, no? Alam mo yung prosody, yung up yung and rhythm, down. Yan, kasi minsan, alam mo yun, kasi nasa pagsasalita kasi, it's how you say it. It's not what you say, but how you say it. Okay, ano nga ba yung dapat nating gawin para mahalin nyo yung trabaho nyo? Una-una, work towards career growth. Ayun, yung pinag-uusapan nga natin kanina ni Sir Edwin, di ba? Career development. Yan. If you are not already familiar with various avenues toward promotion, di ba? Meet with your boss and ask him if there are positions further up to the ladder for which you could strive forward. If there are not, then ask for additional responsibilities and challenges. Tama yan. You could also learn new methods and skills in your current capacity that can add a fresh approach to your job. Totoo. Kasi ano ba yung ibig sabihin nun? Maganda yun. Kumbaga, parang yung sinasabi nga ni Sir Edwin kanina, magtanong ka, be proactive about your development. Kasi, una sa lahat, isa sa mga anong tawag dito, isa sa mga nangyayari sa atin bilang empleyado is that tayo yung in charge sa kung kailan natin gustong ma-promote. Hindi katulad ng estudyante tayo, walang first year, walang second year, di ba? Pagka estudyante ka may ganun Pero pag nagtatrabaho ka, ikaw na ang magsasabi kung kailan ka ma-promote. Okay, ito sa mga estudyante, alam nyo, take it as an advantage as a student. Why? If you're a student, for example, you are a broadcasting major, no, and you have a chance and you are already broadcasting, then that makes you better than any one of your classmates. Correct, totoo. Di ba? Bakit? Lahat ba ng mass communication student will have a chance to broadcast? Only 1% will have a chance. 99 will go
everywhere. Because there's only few radio stations. Ilan lang palagay oras. mo ba ganun kadaling aalis yung mga broadcaster dyan? Lalo-lalo na sa 3 major networks. Ganun ba yon, di ba? And that makes you an advantageous sa mga kaklase mo. So tama. take it, kumbaga, while you are student, o di mag-volunteer ka. For example, on our group, Voice of the Youth Radio. Network, yan. We have a radio show for young people. Especially that we are now going to have the very first organization or network of young inquirers. Yan, Young Inquirer Team. Ano ba yung Young Inquirer? Yan yung mga kabataang parang mga journalists. Yun. No? Pero volunteer. Volunteer. Tsaka, dapat, lahat kayo, lalo na yung mga estudyante, mag-volunteer muna kayo. Huwag muna kayong umasa na may sahod kagad. Kasi, kung yan ang motivation mo, pera, hindi ka magiging masaya. Tama. Ang dami-dami dyan, maraming pera. Kasi, alam mo yun, ang hirap, pero hindi naman masaya. No? Kasi, laging ang tanong, ano bang mapapala ko dyan? Magkano ba yan? What's in it for me? Di ba? So, dapat, unahin mo muna yung paglilingkod. Alright, so second, look for, look for the challenge in your career. Don't lose yourself in the everyday monotony of your job. Open your eyes again to what you do and find new ways of approaching it so that it becomes new and exciting. Yun. This could mean reinventing yourself that you could approach your usual tasks in a new light. Yun nga yung lagi nating sinasabi, kailangan may challenge kasi pag wala ng challenge, walang excitement. Totoo yun. Oo, tama. Actually, meron nga rin ako dating na nakapag-aralan. Sabi, yung goals and possibilities na ma-open up sa'yo is actually parang proportion to kung gaano mo china-challenge yung sarili mo. Hindi ba? Kasi kung parang comfort zone, usapang comfort zone na naman, di ba? Kung andyan hanggang dito lang yung nakikita mo o yung gusto mong gawin, di hanggang dun lang. Tsaka sa mga korporasyon, kahit anong tagal mo dyan, kung hindi rin naman ikaw rin yung may-ari. At the end of the day, when you retire, only a plaque of appreciation will be given to you. Kumbaga, parang masakit isipin, pero ganun talaga eh. Pero if you want to be someone or to do something outside, then create your own. No? Pero hindi naman masama na magtrabaho ka sa ibang tao. Pero at least, at the end of the day, you will have this dream, no? Na mag-create ka rin ng sarili mo. Sabi nga nila, the poorest and the saddest people in the world are those people who don't dream. No? And those people na pinaka frustrated and bitter are those people who got dreams but didn't do anything to make it a reality. Tama naman. Diba? Totoo yun. At saka, hindi dahil nagtatrabaho ka, ibig sabihin, hindi ka na pwedeng gumawa ng steps. Actually, pwede mong gawa ng paraan yan little by little, diba? Tsaka kung hindi ka na masaya, umalis ka na. Oy, totoo. Ganun lang kasimple yan. Totoo yan. Huwag mong gawing dahilan na wala kang ibang trabahong makukuha. Madaming option. Unang-una, ikaw lang ang nagsasabi sa sarili mo niyan. Di ba? Pero kung yun na nasa isip mo, well, tama ka. Pero kung naisip mo na mas magaling ka pa sa sarili mo at sa kung anong meron ka ngayon, tama ka rin. Tama yun. Diba? But you have to do something about it. Okay, number 3, analyze your day and determine what tasks you enjoy and which ones you don't. Then find ways to make those unpleasant tasks more enjoyable. Siguro, alam mo, isa sa mga, buong buhay ko kasi hindi ako nagtrabaho kahit kaninong tao. But I have done a lot. I've worked with more than, sabihin na natin, 30 companies as a talent, as a, siguro, supplier. I used to be a dubbing director for one of the big networks. And also, nag-broadcast tayo. But, as a volunteer. I've been broadcasting for almost 20 years as a volunteer. Paano nangyari yun? Paano ka kumikita? Wag nyo na pong itanong. Marami pong ibang paraan para kumita. Hindi ibig sabihin kung ano ba yung ginagawa mo, kailangan kumikita ka. Kung ginagawa mo ng isang bagay na gustong-gusto mong gawin, bakit? Kailangan mo pa bang magpabayad? Presyohan mo pa. Oo, totoo. Di ba? Kailangan mo pa bang magpabayad? Itong ginagawa natin, linggo ng gabi,
Dapat natutulog na tayo at pero naglilingkod pa rin tayo sa mga tao para ma-inspire, ma-empower at ma-involve at ma-motivate sila, di ba? Oo. Kasi sino ba ang gumagawa nito? Totoo 'yun. Di ba? Most of the people will broadcast because they're being paid. But of course, that's their job. But us as a volunteer, because this is our passion, this is what we love to do. Always remember, tandaan yung ito, sa lahat ng mga nakikinig, ano ba ang success para sa inyo? Ayan, maganda yan. Ang success para sa amin, the best definition of success is an ability to live your life on your own way, doing only what you love or what you want to do, with the people you choose, on a situation you desire. Wow, sa ulo ko yan. Very good. Grabe. Ang linaw, no? Isa-isayin natin. An ability to live your life the way you want. Diba? On your own way. In your own way. Ibig sabihin, parang literal, wala kang boss, wala kang sinusunod, kundi yung puso mo, yung nararamdaman mo. Second, ano nga ba yun? Doing only the things you want to do. Yung ano lang gusto mong gawin. And third, with the people you choose na pinili mo. Alam nyo, sabi ko nga, isa sa mga hindi natin pwedeng piliin na yung pamilya mo. Kasi automatic yan na yan eh. Siya na yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo. But you can choose all your friends. The people you work with. No? So, choose the best. So, because your reflection is the people, the 5 people around you. Kumbaga, you are you're the subtotal of the average. Of the average of the 5 people people that you are with or mga friends mo. So mga mga friend mo, adik ka rin. Pero mga matatalinong friends mo, matalino ka rin. Totoo 'yon. And mga mababait ang mga friends mo, mababait ka rin. Totoo 'yon. 'Di ba? Anyway, ano pa yung pang-apat na para mahalin mo ang trabaho mo. Find the value in what you do. Recognize that everyone plays an important role in their position. Tama. Find out what yours is and be proud of what you do. Tama. Yan, para napag-usapan din natin kanina yan, no? Kasi it's not all about the time na in-spend mo, but the value that you have gave to the company. Tama. Yes. Di ba? Yung karamihan sa tao kasi binabayaran yung oras lang eh. No? Tayo, yung output. kung mapansin mo, tayo, kahit di tayo bayaran, gagawin natin yan. Bakit? It gives us value as a person, as not just sa ibang tao, but for yourself. No? Very important that you give value to yourself because at the end of the day, no one will give value to yourself. And then, tsaka importante yung nararamdaman mo na mahalaga ka dahil dun sa ginagawa mo. Hindi ba? Tsaka, alam nyo, itong mga boss, no, sa lahat ng mga nakikinig na may-ari ng kumpanya, alam nyo, hindi utang na loob ng mga empleyado nyo na nagtatrabaho sila sa inyo at binabayaran nyo sila. Kundi utang na loob nyo sa kanila na binibigay nila yung kanilang oras at value sa inyo. No? Sometimes the bosses becomes arrogant that they thought that they are the gods and the kings, that these people are their slaves. No? Alam nyo, pag ginaganyan kayo ng mga amo nyo, ay umalis na kayo. Dahil marami pang mga amo at mga tao na mas mabait at mas bibigyan kayo ng value at halaga bilang isang tao. No? Tama ba? Tama yan. Okay. At naku, palalim ng palalim. Ang oras natin, 9:47. Napakabilis, no? Oo nga. Lalo-lalo na, pang-apat pa tayo. Pero bilisan na natin. Sige, go. Ayan, number 5. Expand your interest and focus on those around you. Even if you have made friends, learn more about them or make friends with some of other colleagues, being with people you like will make working fun. Again, being with people you like will make working fun. Tama naman. Consider building relationships with your client also. Relationship, no? Tandaan niyo yan, ha? There are people who spend most of their time with, so learn more about them. Ayan, ha? What makes them tick and how you can relate to them. Yan. Alam nyo, sa lahat ng negosyo, it's not all about business, no? The number one that you will invest is
relationship. Totoo yun. At saka you have to remember na ang mga kumpanya, tao rin yan, di ba? Behind every company is also a human being, di ba? That nga, ibang mga kumpanya, pag namatay na yung founder, namamatay na rin lahat. Kung hindi na ipasa yung prinsipyo dun sa susunod na generation. Tama. Kaya nga, sometimes, companies die on the third generation na... Kasi hanggang doon na lang yung... Kung family business. Kung hindi siya gagawing, kumbaga may mga board member. Kasi usually, ang nangyayari sa mga family, yun, sila nagkakawatak-watak dahil, syempre, nagkakaroon na ng malayo na eh. Kumbaga, pag third generation, yan ay mga pinsan mo sa tita mo. So, parang pass the message lang yan, Sir Ray. Tipo, the farther na pinapasa yung message, nag-iiba yung meaning. Di ba? May nadadrop na word, mga ganyan. Okay, ito. Number 6, try to make work a fun place to be. Tama. Yan. This does not mean neglecting with duties, but rather it means a change in your attitude so you don't see every job you do as a tedious task. Tama. Ayan. Very important na meron tayong positive attitude and focusing on the parts that will, that may mga fun that will help enlighten us and magkaroon tayo ng magandang mood. Alam nyo, minsan, naisip nyo ba kung gaano kahirap maging isang cashier? Kung gaano kahirap maging elevator girl? Kung gaano kahirap maging, sabihin na nating mga traffic enforcer? No? Grabe, no? Buong buhay mo, pindot ka lang ng pindot. Kaya minsan yung nakakatuwa yung mga napapanood natin sa TV na yung elevator. What floor, ma'am, sir? Diba? 4th floor. Yung mga ganon. So, naggagawa na rin sila ng kakaiba. Just to make their work fun. Yes. Yung mga traffic enforcers, sasayaw-sayaw sila, di ba? Binibigyan nila ng diversity yung trabaho Kasi nila. kung hindi, robot ka. No? Sana, yun nga, bigyan din natin ng magandang dahilan ang lahat ng ginagawa natin para tayo mismo, katulad natin ginagawa natin, we are having fun, no? Kasi kung hindi, ay wag na natin gawin to, tigil-tigilan na natin to. Totoo. Di ba? Totoo. Okay, number 7. Ayan. Opt for the delayed gratification approach. Ayan. Opt for the delayed gratification approach in an attempt to love your work. If at all possible, in which you begin your day with the difficult projects and end it with the easy, fun task. Oy, totoo yan. Totoo yan. Kasi actually, isa yan sa mga nagiging trap. Kasi ako, experience ko yun mahilig akong gumawa ng to-do list. And then usually, ang tendency ng tao is that ang ginagawa nila, ang inuuna nila, yung mga tasks na maliliit at yung mga tasks na madadali. Kasi akala nila, para tapos na. Pero So, saka na yung major project, Ayan. diba, ganyan. Oo. Kasi, kumbaga, sa pagkain, ang kinakain nila, yung dessert muna. Oo. Di ba? Paano ka gaganahan ngayon doon sa main course kung nakain mo na yung dessert? Ang dessert, yan yung parang, alam mo yun, yung hinihintay mo. Di ba? Kaya nangyayari kasi, nasanay kang madali, ayaw mo nang mahirapan. Totoo so, kumbaga, nasa comfort zone ka na. At maraming mga tao, inuuna yung chismis muna no? Oo, alam nyo, sa totoo lang, kunwari may taong gustong makipag-chismis. Oy, alam mo, may kwento ako sa... O sige, interesado ako, pero pagkatapos na lang natin kumain mamaya doon sa break time natin. Totoo. 'Di ba? So, kung ako sa inyo, gawin niyo muna yung trabaho kasi bandang huli, para easy-easy ka na lang. Correct. Isa sa mga siguro pwede kayo mag-reflect, no, ngayon, ano ang ginagawa ninyo sa unang oras ng shift ninyo? Ayan. Oy, next week pag-uusapan natin yung mga no excuses, no? Ay, gusto ko yan. Oo, yung mga problema, yung mga self-discipline. Napaka-importante niyan. Maraming mga tao, nakatira sila sa tinatawag na someday I'll. Sabi niya, someday I'll do this, someday I'll do that. Ayan abangan niya next week. Exciting. Siyempre, galing yan sa idol namin na si Brian Tracy. Si-share natin yung mga natutuhan natin kay idol na Brian Tracy. Yes. And of course, the last but not the least, number 8, remind yourself
of why you do what you do. Bakit nga ba ako Ay, maraming tao, hindi nila alam kung bakit nila ginagawa yung ginagawa nila. Totoo yan. Yun yung mga taong, ay nako, mamamatay kayo, hindi nyo alam bakit kinabuhay. Tapos reklamo ng reklamo. Alam mo yun, wala lang. Parang alam nyo, ang pagrereklamo or ang pagiging negative is number 1, nakakapagod. Number 2, nakakahawa. At tignan nyo nangyayari sa Pilipinas. Umaga pa lang, biglang baba na, isa pong lalaki ang hinatay. Ginasa. Ano ba? Matutuwa. Monday morning, negative ka agad ang news mo. My God. Totoo. Kaya nga tayo, inuunahan natin yung Monday morning na negative. Positive ka agad tayo Sunday dito. Sunday pa lang ng gabi. Positive at na. Kayo po, pero syempre hindi naman natin maiiwasan yan. Oo, naman. Pero inaano nga natin na hanggat maaari, umiwas-iwas tayo sa negatibong balita. Correct. Pero in fairness, kaya nga tayo nagkakaroon ng ganitong mga programa, ng ganitong mga usapan. Kasi ang buong katotohanan niyan, lahat naman tayo, nangangailangan tayo ng inspiration tsaka motivation. Hindi ba? Even yung mga katulad natin, sabi nga ni Sir Choi na ginagawa natin yung mga bagay na gusto natin. Syempre, on a daily basis, kailangan pa rin natin yung inspiration, yung something na nilulook forward natin, hindi ba? Ang totoo, mga katinig, napakadaling maging bitter. Napakadaling magreklamo. Di ba? Napakadaling maging nega. It doesn't take motivation to be negative. Di ba? Kaya nga, Oo nga. Diba? Kaya nga wala motivational speaker kung paano gumante, paano maging better. Hindi mo kailangan ng motivation. How to fail. Di ba? I'll teach you how to fail. Number 1, kill yourself. Walang ganun. Kasi hindi mo kailangan ng motivation to be able to do the negative stuff. Uy, nako, very interesting na yan. Siguro sa lahat na nakikinig, no? Lipat na kayo ng stasyon. Kalimutan nyo na yung ibang stasyon. Dahil dito lang sa Radio Inquirer, merong ganito tuwing linggo ng gabi. Tama. Ayan, speaking of nakikinig po ang ating Miss Com Arts. Hi, talaga? Elaine. Hello po. Nanonood pala siya. Talaga nanonood yan, isang halimbawa yan, si Miss Com Arts ng talagang one of the most motivated student. Oo nga. Nung kanyang, nung estudyante pa lang siya. Kasi, yan, sila Andrew. Kasi nakakatuwa dahil they believe in themselves. These people are, yan, parang ako nung 16 years old pa lang, di ba, nagbo-broadcast na, nagre-report, nagdadabing, nag-director na ako ng 19 I'm sure, pa lang. Sir Choi, nung mga time na yung mga klase mo, iniisip nila, paano mo nagagawa yun? Natutulog ka pa ba? Di ba? Yung mga, I'm sure na may nagtatanong sa'yo. Tsaka hindi lang yun. Yung sinasabi nila na, buti ka pa. Kami, hindi pa namin alam kung paano yung mga, di ba? Kasi sabi nga, why wait if you can create? No? Don't isa sa mga sinasabi ko sa Puchology ko, no? Puchology 101, yan po ay mga prinsipyo ni Pucholo Gonzales. is don't follow your dreams. Wow. Bago yan. All people are following their dreams. Tama. Because your dreams are also moving. Yeah. So don't chase your dream because your dream is also running. But you should lead your dream. That means you should be ahead. Be ahead and go first. 'Di ba? And then your dream will just come to you. So nauna ka na sa dream mo. Mag-high ka na. For example, yung mga mass communication students, while we're still a student, instead of just waiting for you to graduate, find a way. Marami naman dyan, mga student jacks, yung mga, 'di ba? Voting. Yan, sa Voice of the Youth. Yan, yung Young Inquirer. Di sumali na kayo. Ano mo yung 4 na taon na puro kayo theory at hindi ka pa nakahawak ng mikropono. I mean, nakapagsalita sa mikropono. Di ba? Yan yung mga sila Andrew, si Dan, si Jexy, si Miss Com Arts. Yan, sila Elaine. Nakakatuwa kasi talagang naniniwala din sila sa sarili nila. And then eventually, they will decide if they want to do it or not. Kasi minsan ako halimbawa, na-offeran ako dati na gusto mo maging anchor dito. And I've realized kung mag-a-anchor ako doon, habang buhay ako doon. Because I believe that my classroom is the world. So hindi ko in-accept yung offer. And I think that's the best decision that I ever made. Because I've been to more than 30 countries, 50 provinces, motivating the young people. And as a present-day Rizal, sabi ko nga, I promote greatness and excellence in every Filipino youth.
Bakit? Because everyone has greatness inside of them. Tama. Okay, grabe. Ang ganda Dalawang naman oras ng mga na lang. tips. Ang ganda ng mga tips ni Sir Choi. Oo nga. To love your job. Ayan. Ay, nako. Hi. Ay, 2 minutes, ano ba yan? 2 minuto na lang matatapos na yung programa natin. Ang Parang bilis. kani-kanina lang nag-i-intro tayo at nag-hello. Kamusta naman? 2 minutes na lang. Oo nga. Pero salamat sa lahat na nakinig sa atin, mga katinig, dito sa School of Life Radio. Ayan, kami po makakasama nyo tuwing linggo ng gabi mula alas 8:30 hanggang alas 10 dito sa Radyo Inquirer 990. Ayan. at sa tinig ni Bamboo, sabi niya, basta't may plano, kaya mo. Ayun, no? At dito po nagtatapos ang aming napakagandang programa, ang first episode ng School of Life Radio. Marami pong salamat. Ito po ang inyong nag-iisang voice master ng Pilipinas, Pocholo De Leon Gonzalez, kasama ang mga motivational at inspirational speaker natin, na sina Ryan Malandog po. Ayan, at ako po si Ada Quaresma, ang inyong voice care queen. Next Sunday po ulit, mga katinig. Good night and have a good life. Ayan. God bless you all. Mabuhay ang mga Pilipino. Wow na mga chika at wow na mga showbiz balita. Magpapa-wow sa inyong hapon.